Lalaine, ano ang long-term solution para maiwasan na maulit ang power crisis sa Panay na umabot ng ilang araw? Monica, isa sa mga long-term solution na inilatag ng Department of Energy dito sa National Grid Corporation of the Philippines itong paglalagay ng submarine cable para maaaring makakuha ng supply ng kuryente ang NGCP sa ibang parte ng Visayas kapag mayroong isang planta na pumalya. Isa pa dyan ay ang pagdadagdagan ng mga planta na maaaring mag-supply ng karagdagang power sakaling may isa sa kanila na pumalya. As of 12:49 p.m. kaninang tanghali, nakapag-dispatch na ng full load na 135 megawatts ang PAM Concepcion Power Corporation, ang isa sa pinakamalaking planta sa Panay na nagge-generate ng electricity sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa NGCP, sapat na ang nakukuha nilang power mula sa mga planta, kaya normal na ang transmission system ng grid. Umaabot na sa 369.5 megawatts ang naibibigay na supply ng mga power plants sa Panay at 37.5 megawatts ang mula sa ibang planta sa Visayas. Sapat na ito para mapunan ang 419.2 megawatts load na demand. Pakinggan natin ang magkakasunod na pahayag ng NGCP at Electric Cooperative. Everything has been stable as of 12:34. Nakabalik na tanan, feeders natin sa whole Panay. And PCPC has also been able to dispatch power that can support that full restoration natin. Ang tanan na naton nga 6 substations sa more power, residential and private feeders ang fully restored na naton following the stabilization sa aton nga grid system sa Panay. As of 12:30 sa Subong, nabalik doon ang katapusan namon nga feeder na nga open. So tulad, bali 100% energized na ang mga feeders naton. Gayunpaman, wala pang katiyakan na hindi na maulit ang power blackout dahil kulang sa reserve power ang Panay. The positive brownout will always be there naman, because there are lots of unforeseen factors on the ground. It could be a plant that will bug down again. It could be a grid na may kita sa mga disturbances like naputol kakahoy. Monica, isa sa long-term solution na inilatag ng DOE na tapusin na ang Cebu-Negros Panay Backbone Project sa March 2024. Sa pamagitan nito, maaaring kumuha ng karagdagang supply mula sa Cebu sakaling pumalya ang isang planta o kulang sa reserve power. Ito ay isang 238-kilometer long circuit, 230 kV capacity transmission line na kumokonekta sa Cebu, Negros, and Panay Island. Samantala, dahil back to normal na ang kuryente sa Iloilo City, ay nagbukas na rin ang ilang establishmento. Pero ang pasok ngayong araw sa Iloilo City Hall ay hanggang tanghali lamang dahil nga ayon kay Mayor Jerry Treñas ay kailangan din magpahinga ang mga empleyado dahil karamihan sa kanila ay hindi nakatulog o nakapagpahinga ng maayos na gabi dahil sa nangyaring rotational blackout dito sa Iloilo City. And muna ating balita mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno.